Hello at welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Sword of the Stranger. Halina't simulan na natin. Ito ang panahon ng Sengoku sa Japan, isang panahon ng walang humpay na digmaan. Isang batang lalaki na nagngangalang Kotaro ang tumatakas mula sa isang nasusunog na monasteryo kasama ang isang lalaking nagngangalang Chon. Ngunit nasugatan si Chon, kaya sinabi niya kay Kotaro na pumunta sa ibang templo at ibinigay sa kanya ang isang hiyas na magagamit bilang pambayad sa oras ng pangangailangan. Samantala, isang grupo ng mga mandirigmang Chino, na nakasuot ng pula, ay naglalakbay dala ang isang napakahalagang kargamento. Sila ay mga mandirigmang Ming mula sa dinastiyang Ming ng China. Habang naglalakbay, inatake sila ng mga bandido mula sa Japan. Kinana ng mga bandido ang ilan sa mga Ming, ngunit tila hindi ito epektibo sa kanila, parang hindi sila tao kundi mga demonyo. Ang pinakamalakas sa kanila, isang malaking lalaking may kulay gintong buhok na nagngangalang Raro, ay tila isang hukbo sa kanyang sarili. Sa pamamagitan ng kanyang kahusayan at lakas, pinatay niya ang lahat ng bandido nang walang kahirap-hirap. Kahit na walang armas, natalo pa rin niya ang pinuno ng mga bandido. Matapos patayin ang mga bandido, sinabi ni Raro na hindi pa sapat ang kakayahan ng mga Hapon sa pakikidigma, na nagpapakita ng kanyang matinding paghamak sa kanila. Sa ibang lugar, si Kotaro ay nakaisip ng isang plano upang magnakaw. Habang nililihis ng kanyang aso na si Tobomaro ang atensyon ng mga tao, palihim siyang pumapasok upang nakawin ang pagkain at tubig nila. Isang araw, dinala ni Kotaro at Tobomaro ang kanilang ninakaw sa isang templo, ngunit may isang estrangherong naroon na. Sinubukan ni Kotaro na paalisin siya, ngunit hindi niya ito nagawang itaboy. Samantala, may mga sundalong Hapones na nagbabantay sa isa sa mga Ming. Tila hinahanap nila ang isang bata, malamang si Kotaro ito. Napag-usapan nilang binigyan ng isang lokal na Panginoon, si Lord Akaike, ng lupa ang Ming upang makapagtayo sila ng isang dambana para sa isang lihim na layunin. Balik sa templo, nagluto si Kotaro ng isda at kanin mula sa kanyang ninakaw. Sinubukang makipag-usap ng estranghero na nagngangalang Nanashi, na nangangahulugang walang pangalan, ngunit hindi siya pinagkakatiwalaan ni Kotaro. Ngunit pinagkakatiwalaan niya ang kanyang aso, kaya binigyan niya ito ng isda. Sa sorpresa ni Kotaro, dinala ni Tobomaro ang isda kay Nanashi. Di nagtagal, dumating ang mga sundalong Hapones sa templo. Sinubukan ni Kotaro na tumakas ngunit natamba siya, tinulungan siya ni Nanashi, na tinalo ang isang sundalo, habang si Tobomaro naman ang tumapos sa isa pa. Ngunit biglang lumitaw ang isang mandirigmang Ming na nagngangalang Jin, na gumagamit ng letigo sa pakikipaglaban, binato ni Jin ng mga patalim si Nanashi, ngunit sinalag ito ni Tobomaro at nasugatan siya sa proseso. Gayunpaman, napatay ni Nanashi si Jin nang hindi man lang inilalabas ang kanyang espada. Dahil wala silang magawa para sa sugatang si Tobomaro, sinubukang umalis ni Nanashi. Ngunit inalok siya ni Kotaro ng hiyas kapalit ng pagdadala kay Tobomaro sa isang manggagamot at ng kanyang pag-escort kay Kotaro patungo sa templong itinuro ni Chon. Dahil sa desperasyon ng bata, pumayag si Nanashi. Habang naglalakbay, tinanong ni Nanashi kung bakit siya hinahabol, ngunit iniwasan ni Kotaro ang tanong. Samantala, natuklasan ni Lord Akaike na may tinatayo ang Ming sa kanyang lupa, ngunit hindi nila sinasabi kung para saan ito. Sa bayan, isang manggagamot ang nagpagaling kay Tobomaro, ngunit kailangan pa niyang magpahinga. Habang nagpapakain si Kotaro kay Tobomaro, dumating ang mga sundalo ni Lord Akaike sa abandonadong templo kasama ang isa pang mandirigmang Ming, si Doshi. Iniimbestigahan ni Doshi ang pagkamatay ni Jin, ngunit inatake siya ng mga Hapones at ginawa siyang bihag bago sunugin ang templo. Kinabukasan, pumunta si Nanashi sa pamilihan upang bumili ng bagong upuan sa kabayo. Doon, nag-usap si Raro at ang kanyang tauhang si Feng tungkol sa pangangailangang mahanap si Kotaro sa loob ng 4 na araw para sa isang ritual. Ang ritual ay para lumikha ng elixir ng immortalidad, isang napakahalagang bagay. Napansin ni Raro ang espada ni Nanashi at nagpasya siyang subukan ito. Inihagis niya ang kanyang patalim sa upuan ni Nanashi, na humantong sa isang harapang labanan. Sinubukan ni Raro na pilitin si Nanashi na ilabas ang kanyang espada, ngunit nanatili itong hindi hinuhugot. Samantala, bumalik si Nanashi kay Kotaro at natuklasang gising na si Tobomaro at nakaiinom na ng tubig. Sa abandonadong templo, sinuri ni Raro ang mga nasunog na bangkay at napansin niyang peke ang bangkay ni Doshi, wala itong peklat na dapat ay mayroon siya. Iniulat niya ito sa kanilang pinuno, si Bailuan, isang matandang mukhang pinaghalong Dumbledore at Yoda.
Naniniwala si Bailuan na pinatay ng mga sundalo ni Akaike si Jin at ginawang bihag si Doshi. Kinagabihan, nagising si Nanashi mula sa isang bangungot kung saan nakita niyang nasa isang duguang labanan siya. Kinaumagahan, tinanong siya ni Kotaro kung bakit may lubod na nakatali sa kanyang espada, na pumipigil sa kanyang paghugot nito, ngunit iniwasan ni Nanashi ang sumagot. Sa kastilyo ni Lord Akaike, si Doshi ay pinahirapan ngunit hindi siya tumugon sa sakit. Ipinag-utos ni Akaike sa kanyang general, si Itadori, na ipagpatuloy ang pagpapahirap upang makuha ang lihim ng Ming. Kinaumagahan, nag-ensayo si Itadori sa pakikipaglaban, ngunit dumating si Raro at hinamon siya sa isang laban. Sa huli, nakita siyang ginagamot ng kanyang asawa, ibig sabihin, natalo siya. Inamin ni Itadori na si Raro ang pangalawang pinakamagaling na mandirigmang nakaharap niya. Ang una ay isang kaibigan niya noong araw, na dating isang mandirigma ngunit sumuko sa digmaan. Kinagabihan, habang nasa isang mainit na bukal, tinanong ni Kotaro si Nanashi tungkol sa kanyang buong pangalan. Ibinunyag ni Nanashi na ito ay, Nanashi Yakoyuni, na nangangahulugang, walang pangalan, pulang demonyo, isang napakaastig na pangalan. Nang hinugasan niya ang kanyang buhok, lumitaw ang tunay na kulay nito, pula, na tinina niya ng itim upang hindi mapansin. Hindi alam ni Nanashi ang kanyang pinagmulan, dahil siya ay nailigtas mula sa isang lumulubog na barko at siya lamang ang nakaligtas. Inamin ni Kotaro na lumaki rin siya sa China at kamakailan lang bumalik sa Japan matapos siyang iligtas mula sa pagkaalipin. Samantala, natuklasan ni Itadori na gumagamit ng gamot si Doshi upang hindi makaramdam ng sakit at tila lahat ng Ming warriors ay gumagamit din ito. Ngayon naubos na ang gamot niya at nagsimula siyang mabaliw. Isiniwalat ni Doshi ang lahat tungkol sa ritual kay Itadori, at iniulat ito ni Itadori kay Akaike. Bukod pa sa naunang impormasyon, nalaman natin na kailangan ng Ming ang dugo ng isang hinulaang bata na ipinapanganak minsan tuwing 100 taon, ang batang ito ay si Kotaro. Ang ritual para sa eliksir ng kawalang kamatayan ay dapat gawin sa eksaktong oras at petsa, na paparating na sa loob ng ilang araw. Kapag hindi nila ito nagawa sa tamang oras, kakailanganin nilang maghintay ng 1 pang taon. Gumawa ng bagong plano si Akaike para hulihin ang batang hinulaan at gamitin siya bilang panagot. Kinabukasan, sa wakas ay dinala ni Nanashi si Kotaro sa templong itinakda at natanggap ang hiyas. Ngunit tinangay siya ng kaibigan niyang si Shoan patungo sa pinuno ng pari, na nagmistulang bitag pala. Lumabas na nakipagsabuatan sila sa Ming upang hulihin si Kotaro. Pinatulog nila siya at dinala palayo, ngunit biglang umatake ang mga sundalo ni Akaike upang hulihin si Kotaro para sa kanilang sarili. Ngunit mag-isa lang na winasak ng mandirigmang Ming na si Shen ang mga sundalo. Isang sundalo ang tumakas upang humingi ng tulong. Nakita ito ni Nanashi kaya sinundan niya at natuklasan ang mga Ming na kinukuha si Kotaro. Ipinukol ni Nanashi ang punyal na ibinato ni Raro sa kanya noon patungo sa tulay, tinamaan nito ang kamay ni Shen ngunit hindi siya naapektuhan. Gumamit si Shen ng sarili niyang punyal upang patayin ang kabayo ni Nanashi sa kanilang pagtakas. Bumalik si Nanashi at kasama si Tobamaro, hinarap niya ang punong pari. Sinabi ni Shoan na magaganap ang ritual kinagabihan. Galit na sinermonan siya ni Nanashi sa pag-iwan kay Kotaro, ngunit ipinahayag ni Shoan na iniutos lang ito sa kanya ng kanyang mga nakatataas at wala siyang magawa. Biglaang nagbalik ang nakaraan kay Nanashi, isang madilim na alaala. Itinaas niya ang kanyang espada at pinutol ang damit ni Shoan, sabay sabing mas mababa pa siya sa isang aso. Pagkatapos, umalis sila ni Tobamaro upang habulin si Kotaro. Samantala, natuklasan ni Beiwa na pinagtaksilan sila ng Panginoong si Akaike, kaya't pinuntahan nila ito sa kanyang silid at ginawang bihag. Nang malaman ni Itadori ang nangyari, agad siyang pumunta sa templo kung saan nakita nilang nagpakamatay si Shoan. Dahil dito, inihanda ni Itadori ang kanyang hukbo para sa isang digmaan. Sa altar ng ritual, ibinalik ni Shen ang punyal kay Raro, ang parehong punyal na ipinukol ni Nanashi sa kanya, na nagpabalik ng buong ikot ng pangyayari. Dinala ni Raro si Kotaro sa itaas ng altar at tinanong siya tungkol kay Nanashi. Palaging hinahanap ni Raro ang susunod niyang magiging kalaban. Samantala, patuloy pa rin sa pagtakbo sina Nanashi at Tobamaro patungo sa altar. Sinabi ni Luan kay Kotaro na kapag itinuro ng orasan ng alas 12, isasakripisyo na siya. Samantala, si Itadori ay patuloy sa paghahanda ng kanyang hukbo para sa labanan. Pagdating nila sa lugar, ginamit ng Ming si Akaike bilang panangga sa isang poste. Iniutos ni Itadori sa kanyang pangalawang pinuno na barilin si Akaike.
Nang mamatay si Akaiki, hinarap ni Itadori ang kanyang mga sundalo at tinanong sila kung susunod pa ba sila sa patay nilang Panginoon o sa kanya. Nangako siya ng lahat ng gantimpala sa mundo, kaya't isa-isa nilang ipinangakong susuportahan siya. Habang nagaganap ito, nanlalate na si Nanashi mula sa matagal na pagtakbo, pero patuloy siyang nagpupursigi hanggang sa makarating siya sa lugar. Binuksan ng mga Hapon ang pinto at pumasok, ngunit sinalubong sila ng isang mandirigmang babae na armado ng palakol. Kahit tinamaan siya ng maraming palaso, hindi siya bumagsak dahil sa droga. Napilitang lumaban mismo si Itadori at ginamit ang kanyang balbas upang bitagin siya, at saka siya tuluyang pinatay ng iba. Nagpatuloy ang labanan, at dumating din si Nanashi. Ngunit ibinagsak ni Beilwan ang mga bomba sa kanila, dahilan upang matabyunan si Nanashi ng mga debris. Samantala, nagsimula na ang rematch nina Itadori at Raro, at alam na natin kung paano ito matatapos. Balik kay Nanashi, ipinakita ang kanyang nakaraan bilang isang napakabangis na mandirigma. Siya mismo ang tinutukoy ni Itadori noon. Sa isang laban, inutusan siyang patayin ang mga inosenteng bata. Labag sa loob niya, pero ginawa niya ito. Ang traumatikong pangyayaring iyon ang dahilan kung bakit niya isinuko ang kanyang espada at tinali ito gamit ang laso ng isang bata. Sa kasalukuyan, nagpasya si Nanashi na lumaban para kay Kotaro sa huling pagkakataon. Wala ng oras, paparating na ang ritual. Biglang umatake si Tobamaru sa pari, habang tumakbo si Nanashi patungo sa altar. Pagkatapos, inihagis niya ang kanyang espada ng sobrang lakas na tumagos ito sa leeg ng pari, na agad niyang ikinamatay. Samantala, sinaksak ni Raro si Itadori, pero hindi ito nakaramdam ng sakit dahil gumamit din siya ng Ming drugs. Dahil sa determinasyon ni Itadori, tuluyang na-enjoy ni Raro ang laban. Ngunit pinatay siya ni Beilwan gamit ang isang bala, sinira ang laban nila. Sa altar, muling nagkita sina Nanashi at Kotaro, ngunit biglang umatake si Fang. Wala nang sandata si Nanashi kaya gumamit siya ng kanyang walang laman na kaluban upang lumaban. Ginamit niya ang sandata ng kalaban laban sa kanila at napatay si Fang. Lubos na humanga si Raro, pero walang panahon si Beilwan para doon. Sinubukan niyang barilin si Nanashi, pero pinutol ni Raro ang kanyang braso. Nagalit si Beilwan at sinimulan siyang laitin, kaya't ibinato ni Raro ang kanyang punyal sa ulo ni Beilwan, tinapos ang arko ng punyal. Dinala ni Kotaro ang espada ni Nanashi mula sa bangkay ng pari. 4 na tao na lang ang natitira, lahat ng iba pa ay patay na. Inalok ni Raro si Nanashi ng gamot sa sakit, pero tumanggi si Nanashi. Sinabing ang sakit ang nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya. Lalong humanga si Raro. Humarap silang dalawa sa isa't isa, ang pinakamahuhusay na mandirigma sa lugar, at tuluyan ng naglaban. Isang napakagandang laban, magkasing lakas sila, maraming palitan ng suntok at atake ng espada. Sa kauna-unahang pagkakataon, nasugatan si Raro. Sa dulo, nagkapalitan sila ng espada, at sa huling atake, naputol ni Raro ang tali ni Nanashi, ngunit malubhang na sinaksak siya ni Nanashi. Lumabas na hindi kailanman gumamit ng gamot si Raro. At sa ganoong paraan, namatay ang dakilang mandirigma. Nang maglaon, dinala ni Kotaro si Nanashi, na sugatan, patungo sa pinakamalapit na bayan upang pagalingin siya. Habang naglalakbay, sinabi ni Kotaro na kapag gumaling siya, dapat silang umalis sa bansang ito. Halos walang malay si Nanashi, ngunit tumanggo siya bilang pagsang-ayon. Patuloy silang naglakbay, dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.